naimbag nga aldaw, pangaldaw. Kawan, kung kailan talaga niya mo Diyos ka tayo magpasurot niya ngayon mabalin nalipatak na tatay di Sunday School, no? Pero nandito naman tayo, kaya sa tingin ko wala namang kasalanan dito. Ang kasalanan dito yung hindi ka na yung nawawalan ka na ng pasensya. Natapos yan. Yun ang kasalanan, no? Pero dahil nangyari na, yan, nabig-labig kayong oras, I hope na hindi ito gamitin ng Diablo na mawala yung focus mo sa salita ng Panginoon para makarinig tayo lahat. Ipagpanalangin natin, pag uwi ninyo, sa prayers ninyo, idagdag nyo man ang panalangin si Rose. Kaya wala siya ngayon. Dapat nandito siya. Na ano daw, meron siyang binuhat yata. Tapos, nag-twist siya na gano'n, may buhatin may sabi niya sa likod niya, ayun, hindi na siya makapupunan maayos na matagal. So, yun. Si Ma'am Ray, siyempre, pulis yun, kaya silang nagbabantay ng siya ng tagabantay sa panganak ni Karaa. No? Kaya nandun sila. Kaya bawas na bawas tayo. Yung isa, wala na talaga dito. Ay, hindi natin alam kung kailan babalik kasi nasa Japan na ngayon. We just pray na maayos siya doon. At pinag-prayer ko naman nung pumunta siya dito na maging successful itong second attempt niya. Makuha niya yung plano niya na pumunta doon. Okay. Exodus chapter 21, love service, pinag-aaralan natin yan. Nakita natin yung love service ito ay personal, isang type of Christ service. And dito sa type of Christ, makita natin yung focus, kaya ni Kristo. Hindi natinag doon sa temptation na sana hindi na lang siya hindi mamatay sa cross. Yung confidence, lovingness, and last will. Yan ang makita mo pag-focus, no? Then, may pangatlo, no, na mapag-aralan natin from love service is a personal, very personal service. Sa type of Christ, number 3, it's a lifelong service. Back to our text, Exodus 21 verse 5. Anong sabi niya doon? And if the servant shall plainly say, I love my master, my wife, and my children, I will not go out free. Ang Panginoon na mag-bless ng kanyang salita na binasa muli natin. Lifelong service. Ito yung kung mahal mo, paglingkuran mo. Kung pinaglilingkuran mo, dahil mahal mo. Ang pag-atras sa paglilingkod, no? Ang pag-atras sa paglilingkod ay o kaya ay paglireklamo o kaya ay napipilitan lang ay isang hindi uri ng masasabing lifelong service but a compliance. Ibig sabihin, kung tayo ay nagmamahal, no? Nagmamahal na naglilingkod, gaya ng servant na yun,
ang pinaka-motivation kung bakit siya mag-extend ng hindi lang isang taon, imbes na tapos na siya doon sa 6 years, 7th year of release, hindi na, in-extend niya yung 6 years ng ilang taon. Sa 2, 3, 4. Wala, lifelong na. In-extend niya na habang buhay ako, maglilingkod ako sa aking master. Kaya, symbolically, papatlakan yung kanyang tenga. No? Mabasa niyo yan sa context ng Exodus chapter 21 verse 5. So, iganyan po ang paglingkod sa Diyos. Hindi walang atrasan. Walang atrasan at hindi reklamuhan. No? Ganon din, hindi ito dapat compliance. Kung napipilitan lang tayo sa ating ginagawa sa Panginoon, sayang. Lalabas yan na motibo sa judgment. Kasi sabi niyo in the judgment seat, ay mag-judge ang mga Kristiyano dyan kung ano yung mga ginawa mo. Lahat ng mga motibo mo, yung ginawa mo, maganda man o hindi. Kaya, ang paglilingkod ay talagang ibigay mo na yung sagat-sagat mo, yung buhay mo na. Yan, buong araw mo na yan, bigay mo habang humihinga ka. Kadapan makita ko si nanay, naisip ko kung anong iniisip niya rin sa... May narinig kasi ako na nag-testimony mo na matanda ng Kristiyano. At sabi niya, sayang, late, huli kong nakilala ang Panginoon. Ibig sabihin, huli, gusto man niyang maglingkod, parang na-late na dahil sa katandaan. Parang ako din, meron din parteng pinagsisisihan ko sa buhay ko na sana kung noon ganito yung builder ko, mas maganda sana buhay ko Kristiyano na hindi pa ako umanda. Pero nandyan pa rin yung mga purpose ng Panginoon. Ang mahalaga, nandyan tayo sa Panginoon. Ano man ang darating, mula nung nakilala mo ang Panginoon na yung tagapagligtas, at mula nung oras na sabi mo, Lord, sa'yo na ang buhay ko. Yun. Ilang taon ka na mula nung sinabi mo yun. Salamat at nandito ka pa rin at nagpapatuloy. Pero sana hindi yan mapuputol ng biglaan. Sana tuloy-tuloy yan. Matatapos mo yan. Kung ang Diyos, hindi talaga bibigay ang Diyos. Sabi niya, ang Diyos na nag-umpisa ng mabuti sa inyong trabaho, tatapusin niya yan. Diba? Parang napapansin ko talagang kailangan natin maayos yung sa baba kasi para may paglawan ng mga bata. Okay? Yan, lifelong service. Pangalawa, free will commitment. A free will commitment. Sabi niya dito, I will serve my master. I will, sarili niya yan. Yung servant dito, kusa niya. Dinesisyonan niya ito. Inisip niya ito. At sabi niya, maglilingkod talaga ako. Galing sa sarili niyang desisyon. Pumasok siya sa isang agreement o kaya'y usapan na ako ay maglilingkod. Kung i-observe niyo yung verse at yung batas ng Hudyo na yan, ang master, pag pinaglingkuran mo,
pagkatapos ng 6 years, patakaran nila yan, wala na, walang magawa yung master. Gusto ka man o hindi, matutupad yung year of release. No? Kailangan mangyari yun. Pero, yung servant, keep silent. Yes, sit down. Just sit down. You know, yung master, wala man siyang magagawa. Yung servant, yun ang magdidesisyon kung itutuloy pa niya. At yung servant dito, sa kanyang sarili, kusang-kusa sa loob niya, desisyon niya, sabi niya, maglilingkod ako sa inyo. Hindi lang, sabi natin, hindi lang ng ilang taon, kundi a lifelong, sarili niyang desisyon niya. Alam niyo sa mga Hudyo, napakahalaga ang commitment o kaya testament, covenant. Tingnan niyo ang Diyos ang mismo nag-umpisa niyang covenant na yan. Nakipagkasundo ang Diyos sa kanyang piniling mga tao. Paglingkuran ninyo ako, i-bless ko kayo. Ang Israel, napakapangit ang record nila sa pagsunod sa Diyos. Ngunit ang record ng Diyos sa Israel, napakaganda. Hindi siya nagbago. Yung commitment niya, pinanindigan niya. Alam niyo sa ating mga kumilala sa Panginoon, ang maganda dito, ano ba ang pakiusap mo sa Diyos? May ginawa ka bang commitment? Bakit ba? That you love the church, nag-anawatin kasabay. Okay. Alam nyo, ano ba ang klase ng, meron ka bang commitment sa Diyos? Ha? Meron ka bang sinabi sa Diyos na maglilingkod ako? Nasabi mo yan o hindi? Kasi pag nagawa mo yan, sa mga Hudyo, yan ang isang pinakamahirap na gumawa ka ng testament at pag hindi mo sinunod, ikamamatay yan. Opo, sa mga Hudyo. Kaya nga, pati si Jesus sabi niya, pag oo, pag hindi. Huwag kang mangangako ng bagay na hindi mo naman magagawa. At pati ang Diyos, nakalimutan ko lang kung anong parte na nabasa ko sa Bible, na siya ay naniningil ng anumang inyong sinabi sa Kanya. Sinisingil niya yan, binabalikan niya yan. Ayun, ang Kristiyano, pag wala kang commitment, sarili mong ginawa sa Diyos, alam mong mangyayari sa buhay mo, wala kang direction. Opo, Kristiyano ka na wala kang sinusundan. Kasi ang commitment mo, parang ikaw dito, ang Diyos na nandyan, parang talian na nakatali sa Kanya at sa'yo. At yun po ang parang sinusundan mo, pinaghahawakan mo, na lumalakad ka, hawak-hawakan mo sa tali hanggang makarating ka sa Kanya. Yan po ang picture ng commitment. Linya yan na hinahawakan mo na nakakonekta sa Diyos. Kaya ang Kristiyano na walang commitment, yun, mahirap uusad yan. Wala siyang direction. Hindi iisa ang kanyang itsura sa buhay. Mamaya nandun, mamaya nandito, mamaya nandun.
Ibig kong sabihin, Kristiyano mamaya hindi Kristiyano, Kristiyano mamaya hindi Kristiyano. Makamundo mamaya banal, mamaya makamundo mamaya banal. Bakit nagiging ganyan ng Kristiyano? Kasi nga wala silang pinag-aawakan na linya. Alam niyo ang commitment? Sa mag-asawang commitment. Malaking bagay ang commitment. Yan ang nagmi-maintain ng relasyon ninyo, yung commitment. Opo, kung wala kayong commitment sa isa't isa, hindi nyo ma-enjoy at hindi nyo maintindihan ang talagang ganda ng pakikipag-asawa. Yan ang totoo. Kaya, tingnan nyo to, ang commitment dito na nabuo, yung alipin ang siyang kusang nagsabi, siya ang nagbigay ng tali sa kanyang master, sabi niya, maglilingkod ako sa iyo. Sarili kong desisyon yan, eto, hawakan mo. At ang kanyang master, tinanggap niya yun. Yan po ang itsura nito. So kung idalhin natin sa Diyos, sana ganun din tayo. Sana nakadesisyon kayo sa buhay ninyo. Sana mayroon din kayong sinabi, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Nadesisyonan nyo yan. Para hindi yung hanggang sa, alam ko, kasi sumampalataya ko, ligtas ako. Alam ko na ligtas ako. Problema, ligtas na, gigewang-gewang ka. Buhay mo, gigewang-gewang. Yun. Ano ba yan? Ligtas na gigewang-gewang. Tuloy, pag si pastor ang sabi ni pastor, ligtas mo talaga ito? Hindi. Magdadalawang isip si pastor. Kung minsan nakikita ko, sabi ko, bakit ganitong mga tuwing mahirapan? Kulang pa ba ako sa tinuro? O sila ang walang commitment? Ituro ko nga itong commitment. Servanthood. Paglilingkod. Okay. Yan ang pang-apat, free will commitment. And lastly, panghuli ay pagbebenta ng buhay. Selling life, pagbebenta. Kaya ang love service ay ibenta mo yung buhay mo. Actually, di ba nakita natin noon, pinaliwanag ko na, mula ikaw ay alila, alila ka lang, hanggang 6 years yun, alila mo. You will be a servant for 6 years. And if you want to extend that for lifelong service to the Lord, then you will become a slave. Mula binili ka, hanggang ikaw nang magsasabi, maging alipin ka na, mula ng pagkaalila mo, naging alipin ka, nakita nyo yung pagkaiwanan, alila, naging alipin ka na ng Diyos, ayun. Hawak niya ng buhay mo dahil binili ka na niya. Alam niyo bang Kristiyano, sa First Corinthians chapter 7 verse 22, tayong mga Kristiyano, sabi ni Pablo, ito basahin mo, for he that is called in the Lord, being a servant, is the Lord's freeman. Likewise also, he that is called being free is Christ's servant. Kung tayo ay alipin, dati, yan, comfort ito ni Pablo sa mga alipin, mga servant noon. Kung kayo ay mga alila noon sa mundo, dito, kayo ay tinawag ni Kristo. Tinawag kayo ni Kristo ng mga alila dyan
at binigyan kayo ng kalayaan. At dahil kayo ay binigyan ng kalayaan ni Kristo, kayo ay naging alipin ng nagbigay sa inyo ng kalayaan na si Kristo Jesus. Yan po tayo. No? Imbis na alila tayo ng kasalanan, alipin tayo ng kasalanan, tinanggal ni Jesus yun, pagiging alila natin sa Kanya. At sa Kanya tayo, matanggap ba natin yun? Amen. Mahirap yung sabihin mo, hindi na lang sana ako tinanggal ni Jesus doon sa pagkalipin ko sa kasalanan sa mundo para masaya. Kasi masaya mo buhay sa mundo eh. Masaya na, problema, pagkatapos mo dito sa mundo, saan ka? Sa impyerno. Pero pasalamat tayo at tinanggal tayo doon sa pagkaalipin natin sa mundo, ni Kristo Jesus ang gumawa at natanggal tayo doon at tayo naman ay naging alipin ng Panginoon Jesus na siya ang natanggal sa atin doon. Anong ginawa ni Jesus para tayo ay naging, kung sa Old Testament, okay, pag titignan nyo yung text natin kanina, kung sa Old Testament, binili ng master yung alila niya. Hanggang nagkusa yung alila na sabi niya, maganda itong master ko, itong boss ko. Kaya sa kanyang sariling desisyon, sabi niya, maging alipin ako dito. Maglingkod na lang ako habang buhay. Ngayon, ang ginawa naman ni Jesus sa atin, sa pagtanggal niya sa atin, ano ang makita natin sa Acts 20 verse 28, sabi niya, "Take heed therefore unto yourselves, and to all the flock, over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which He hath purchased with His own blood." Binili niya ang kanyang katawan, tayo yun, no? Tayo na kumilala kay Jesus. Tayo na sumampalataya kay Jesus, sabi niya, binili niya tayo ng kanyang dugo. Anong ibinayad ni Jesus sa atin? Ang kanyang dugo. Yan ang dahilan na namatay siya sa cross para dudugo siya. Yun ang kanyang ibinayad. Imbis na tayo magbabayad, dapat, dahil tayo ay nagmana ng kasalanan, tayo sana ang maghanap ng kakatayin natin para i-offer natin kay God para mapatawad tayo. At bawat pagkakasala natin, no, kung wala-wala, kapus-kapus ka sa buhay, alam mo ba sa Old Testament, pag kapus-kapus ka sa buhay at nakagawa ka ng kasalanan, kukuha ka ng yung pigyon. Pigyon, yung ano yan? O kaya yung isa, ano yan? Yung pugo. Yung nangingitlog ng maliliit. Yun. Yun ang iaalay mo para sa kasalanan mo. Kung may kaya-kaya ka sa buhay, yung mga karnero, saan tayo kumuha ng palagi? Palagi tayo magkakasala. Madali tayo magkasala. Saan ka kumuha ng pugo? Kung ganyan pa lang, yan na, sana ang business ko ngayon. Oo, gawa ako ng mga pag-breedan ng pugo para may available palagi pag may nagkasala. At sa dami ng tao, siyempre, yayaman ako. Hindi ganun. Ang Diyos, sinolve niya yun. Sinolve niya yun ang problema. Anong iaalay natin? Pang mayaman man o pang pulubi, minsan na lang ang alay para matapos yan. Bilhin ko kayo, ano yun? Kanyang katawan, kanyang hindi ganyan yan. Absolve na tayo. Kaya, alam nyo,
dapat masaya tayo na naglilingkod sa bumili sa atin. Indian yan. Kaya't sasabihin mo, itong katawan na ito, ang buhay ko na ito ay hindi pansarili ko. Hindi po private property po ito. May nagme-may-ari nito. Hindi ko gawin lang yung gusto ko dahil ginusto ko gawin ko na. Hindi. Merong dapat masusunod. Sino yun? Yung bumili sa atin. Ano, nabili ka na ba? Hindi. Nabenta mo na ba yung buhay mo? Yung kaluluwa mo? Baka mayroon pang hindi kasi nagbenta. Benta mo na. Hindi pera. Dugo ang bayad niyan. Benta mo sa Panginoon. Kung kinilala mo ang Panginoon na tagapagligtas mo, ikaw yung nabayaran ng kanyang dugo. Pero sabihin mo na, Lord, yun ang panindigan mo. Sa inyo na rin lang ang buhay ko. Maglilingkod ako. O, di ba? Di ba direction ka na? Amen? Alam nyo, may isang bagay na dapat natin tanggapin. Bilang bahagi ng pagpapakumbaba natin sa Diyos. Walang question doon. Binili niya tayo. Sabi ni Pablo, binili ka niya ng kanyang dugo. Bahagi ng pagpapakumbaba sana natin sa Diyos ay tanggapin mo na malaya ka sa mundo, pero ikaw ay hindi na malaya sa gusto mong gawin. Sabi ng, balik ulit natin sa 9:21 ng Exodus na anong sabi na doon? I will serve my master and I will not be free. Hindi na ako malaya kasi meron nang humahawak sa atin. Nagsisisi ka ba na humahawak sa iyo ay Diyos? Alam mo na yung master dito sa Old Testament, yung binasa natin, Exodus 9:21. Alam nyo, hindi naman siguro bobo yung servant na yun, nasabi niya, maglilingkod ako sa iyo kahit hindi maganda yung trato sa kanya. Sa tingin ko, napakagandang trato ng master niya. Kasi binigyan siya ng asawa. Normal yan kasi sa mga Hudyo. Bumili yung master niya ng asawa niya at nanganak sila. Nagkaanak sila at sa normal na nasabi ko noon, tradisyon ng Hudyo, kung ayaw mo nang maglingkod sa master mo, iiwanan mo yung asawa mo at anak mo doon sa master mo dahil binili niya yun. Naserban niya, pero asawa mo. Pero iwanan mo yun. Pero ito sigurong mas servant na ito, makita mo, siguro nakita niya napakabuting master ito. Kaya't sabi niya, buong buhay, paglilingkuran kita at ang aking pamilya. Dahil ang kanyang master ay inaalagaan niya silang pamilya. Maintindihan niyo ang application niyan? Ang Diyos natin, napakabait, napakabuti na Diyos. Inaalagaan niya ang ating pamilya. Tamad man tayo, hindi na maglingkod. Ginagawa pa rin ng Diyos ang kanyang tungkulin bilang isang master natin. Tayo pang magtampo-tampo. Sabihin natin, umalis niyo po. Ayaw ko, tingin na ako. Pag umalis ka sa Diyos, walang anuman yan sa Diyos. Walang mawawala sa Diyos. Ikaw ang mawawalan.
ikaw ang mahihirapan. Ang yabang-yabang natin kung minsan tayo pang magbanta-banta. Kasi ganito kaya, ayaw ko na mag-ganito. Kasi ayaw ko na. Di na ako mag-chess. Dami-daming rason. Sa bakit? Buhay mo yan eh. Kung ayaw mo, bakit? Mamumulubi ba ang Diyos mo? Yun ang mali natin kung mag-iisip ko minsan. Imbis na palagi magpakumbaba tayo sa akin, Lord, ganito ako, nahihirapan ako, tulungan mo ako. Binigay ko naman na sa iyo ang buhay ko, tulungan mo ako, magpatuloy ako. Halos bumitaw na ako, hindi ko na kayang humawak sa commitment ko sa iyo. Natutorture na yung usapan natin. Ano? Sabihin mo, para pag nakabitaw ka, ang Diyos ang nakahawak sa iyo. Palagi yan at sinasabi ni Emmanuel. Ganun. Alam niyo sa mag-asawa, ganun din. Nacha-challenge yung commitment natin. Ano, panindigan pa ba ako? Tatayo pa ba ako? O hindi. Tayo magsasawa tayo. Ay, kung ayaw mo, sige, umalis ka na. Kasi, stress na ako. Dagdag ka pa. Hindi ka na nagiging relief. Pero alam niyo kung saan tayo nakatumit, hindi ganun na klase. Saan tayo nakatumit? Ang Diyos. Tayo ang stress sa Kanya. No? Na-stress siya dapat sa atin, but ang Diyos wala kasing stress sa Kanya. Kaya niya. Salamat. Alam mo sabihin natin, Lord, salamat at alipin mo ako. Lord, bilang alipin mo, salamat, hindi mo kami pinapabayaan. Lord, nakakahiya lang na hindi ko nagagampanan yung pagiging alipin ko sa iyo. Pero tulungan mo ako palagi. Tanggapin mo ako sa pagkakamali ko. Ako na ito. Yan, maganda yan. Di ba? Yung iba kasi, habang, alam niyo ang problema sa mga Christian, kung walang problema sa buhay, walang commitment. Nakakalimutan ang commitment. Parang kagaya ko, nung nagkasakit ako, 2 months ko sa ospital, akala ko mamamatay na ako, kaya sabi ko, Lord, kung pagalingin mo ako, magpapastor ako. Gumaling ako. Nalaman ko yun, naniningil ang Diyos sa kanyang commitment. Narinig ko yan na preaching noon. Sabi ko, ay mahinig ako. Pwede sanang sabihin, Lord, joke ko lang naman yun. Gumaling talaga ako, lumakas ako eh. Pero sabi ko, siguro, kaya ako nagkasakit. Para gusto ng Panginoon, nagagawa ko ng commitment sa Kanya. Hindi mo matawaran ng Diyos. Alam niyo, pinakamaganda, habang walang pilitan, maayos ang inyong kalagayan, kondisyon sa buhay. Gawin nyo na free will. Sabihin nyo na, Lord, ito ang buhay ko. Maglilingkod ako sa inyo. Yan ang nagmamahal. Okay? Hindi niya? Okay, hanggang doon po tayo. Diyan lang po ang ating mensahe. Manalangin tayo. Lord God, salamat sa natapos namin tungkol sa nagmamahal na naglilingkod. Sa buwan na ito, Panginoon, ito ang hindi namin binibigyan ng halaga ang pagmamahal na nagmamahal na naglilingkod. Alam namin ang pagmamahal at nagmamahal. Katulayan yan ang siniselebrate nila sa buwan na ito. Pero Lord, iba itong pinag-aralan namin, ang inyong salita, na nagtuturo sa amin na kami ay dapat maging alipin mo dahil walang beyond compare yung pagmamahal mo sa amin. Hindi namin yan maihambing sa anumang klase ng nagmamahal na amo o master dito sa lupa. Ikaw, Lord, nasa iyo lahat
walang dahilan na kami ay hindi magsabing maglingkod kami sa inyo at mamahalin ka namin kadusan. Tuguan mo kami sa buhay kong mensahe para makikita sa buhay namin ang pagiging nagmamahal na naglilingkod sa iyo at sa tao, Panginoon, para sa iyong kalwalhatian. Pang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.